Yan. So ngayon po, ang message po natin ay pagiging ikaw sa paningin ng Diyos. Yan. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, kamusta po ang relasyon nyo sa sarili nyo? Sino dito, kasundo niya sarili niya? Yan. O madalas mo bang kaaway sarili mo? Minsan ba hindi kayo nagkakaintindihan ng sarili mo? O kaya, minsan ba parang naiinis ka sa sarili mo kasi ganyan ka? Bakit ba ganito ka? Ganyan. Marami pong mga iba't ibang bagay. At alam niyo po ba na marami palang tao ang hindi nila gusto ang sarili nila. Yan. Kaya kung kayo po yan, at pakinggan po natin yung salita ng Diyos ngayong umaga. Sabi po sa Ephesians 3:17, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Ayan. Tungkol din po kasi ito sa pag-ibig talaga ng Diyos. Yan, una po, simulan na po natin agad. Yan, yung una, pagtanggap sa sarili. 6 po talaga to, pero 3 lang po yung masishare ko kasi may part 2 na lang po siguro. Ayan, sa una po, yung pagtanggap sa sarili. Ayan, at alam niyo po ba na isang malaking problema kung hindi natin gusto yung sarili natin. Yan, na akala mo okay lang yan, pero kung hindi mo tanggap o hindi mo gusto yung sarili mo, malaki pong problema yon. At hindi po kalooban ng Diyos na maramdaman ng mga anak niya na yung ganong pakiramdam na ayaw mo sa sarili mo. Sa halip, parte po yun ng ginagawa ni Satanas na para sirain tayo. Kapag yung isang tao ayaw niya sa sarili niya, nagkakaroon ng pagkakataon yung kaaway po na sirain yung tao na yun. Yan. At sabi po dito, kung hindi natin kasundo ang sarili natin, hindi rin tayo magiging kasundo ng ibang tao. Kaya yung tao na yun, ang hirap niya magkaroon ng mga friends kasi siya mismo, hindi niya gusto sarili niya. Yan. At may mga kilala rin po akong mga ganong tao. Yan. At kapag hindi natin tinatanggap ang sarili natin, maaaring maramdaman natin na itinataboy din tayo ng iba. Dahil ikaw nga, ayaw mo sa sarili mo, mararamdaman mo rin yung iba na parang ayaw din sa'yo. Yan. Kaya nagkakaroon po siya ng connection at may problema po kapag ganon. At sabi po, mahalagang bahagi ng buhay natin ang mga relasyon. Di ba lahat po tayo, masaya tayo na may mga kaibigan, meron tayo mga fellowship, mga kasama. Kasi nilikha po talaga tayo for fellowship sa relationship. At kung paano natin tinitignan ng sarili natin, yung self-image nga po. Kung paano natin tinitignan ng sarili natin ay isang malaking batayan sa magiging tagumpay natin sa buhay at sa relasyon. Kaya magiging successful po tayo sa relationship, saka sa buhay, kung okay yung tingin natin sa sarili natin, sa self-image. Kaya sabi nga, hindi kailanman ninais ng ating Ama na Ama sa langit na maging masama ang madama natin tungkol sa sarili natin. Kaya diba na ayaw po talaga ni Lord na ganun. Kundi ang gusto niya, makilala natin ang sarili natin at tanggapin ito sa parehong paraan na tinanggap niya tayo. Si Lord, diba tinanggap niya po tayo ng buo kung ano tayo. Ganon din po gusto ng Panginoon na pagtanggap na gawin natin sa sarili natin. Ayan, ako rin po talaga, noon ayaw ko sa sarili ko, para sa isip ko, ba't kasi ako naging ganito? Ba't ang liit ko? Bakit ako ganyan? Basta maraming nung nung grade 1 pa lang ako, pinagtutulakan na kapag please fall in line. Alam ko, parang tinutulak ka na sa harap ka. Parang sa isip ko, alam ko naman na parang, kasi ang lit-lit ko nga talaga nung grade 1 ako. Kahit nag-high school na ako, parang elementary pa rin ako sa liit ko. Tsaka basta maraming mga bagay na bakit sila ganun, bakit ako ganito, ganyan. Kaya, pero nahil po lahat yon nung nakilala ko nga po yung Panginoon. Yan, sabi po dito, si Jesus, gusto po ng Panginoon pala na makilala natin yung sarili natin at tanggapin ito, di ba? Na kung paano niya tayo tinanggap. At si Jesus po ay naparito para sa kaayusan ng buhay natin. At isa po sa mga bagay na binalik niya ay yung magkaroon tayo ng malusog at balansing pagtingin sa sarili. Kaya ito po sa ang ugat ng pagtanggi. Yan, sa Genesis 1:31, sabi po dyan, pinagmasdan ng Diyos pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nalikha at lubos siyang nasiyahan. Kaya, ibig sabihin po, di ba created tayo ng Panginoon? Di ba nung naglikha ang Diyos ng mga creation, sabi niya, and it was good. Kaya nung nilikha ka ng Panginoon, nung nilikha ng Diyos si Paul, sinabi ng Panginoon, it was good. Kaya kailangan maniwala tayo nung nilikha tayo ng Panginoon, maganda yung plano po niya. Yan, so dito na po tayo sa ugat ng pagtanggi. Alam niyo, yung sa English, rejection po yan.
Di ba, nung mga bata pa lang tayo, ang dami na nating mga rejection na natatanggap. Pwedeng hindi ka sinali, hindi ka kinaibigan, ayaw sa'yo ng tatay o ng nanay, o ayaw sa'yo ng mga kung sino-sinong mga tao. Ayan, kaya mga iba't iba po mga bagay na naranasan tayong na nireject tayo. Tapos, nagiging parang buto po yan sa atin na nung bata ka, maliit lang siya hanggang sa umuugat na lumalaki na yung buto na yun ng rejection o yung binhi ng rejection hanggang sa naging puno na siya. Di ba na parang ang dami na nating naging bitterness. At sabi po dito, ayan, paki-next. Kung nakaugat ka sa pagtanggi, wala pala dyan. Andun. Hindi lang basta, sige, dito muna tayo. Pakibalik. Hindi lang basta gustong magtanim ng jablo. Ito nga po, yung jablo po yung nagtatanim ng ganon, yung mga rejection para maging bitter tayo towards life. At sabi nga po dyan, kung saan ka nakaugat, kung bitter nga yung ano na yon, yung kinaugatan, di ba? Pwede pong magbunga yan ng mabuti o masama kung saan po tayo nakaugat. Kaya paki-next, sabi po, kung nakaugat ka sa pagtanggi o rejection, pang-aabuso, kahihiyan, bigat ng sala, o mababang pagtingin sa sarili, kung nakaugat ka sa pag-iisip na may mali sa akin, kapag lagi mong nasa iisip na may mali sa akin, ang mangyayari po dun sa tao na yon, magbubunga ang puno ng depression, pagiging negatibo, kawalan ng kumpiyansa, galit, pagiging palaban, kontroladong espiritu, pagiging mapanghusga, poot at awa sa sarili. Yan, kaya ganun po. At dinadala ka nito sa pagsasabi sa sarili mo na hindi ka tanggap-tanggap ang totoong ako. Kaya kailangan kong gumawa ng pekeng bersyon ng sarili ko. Yan, kaya kapag yung mga tao po nakaranas ng mga rejection, nagpapanggap na lang sila na maging iba. Papakita nila yung another na sila. Para nang sa ganun po ay, parang matago yung totoong sila. Ayan, at sabi po, lahat ng bahagi ng buhay mo na magulo, ito po yung magandang balita, di ba? Lahat ng mga bagay na hindi na maaayos, di ba? Pero pwede po yan maibalik sa tama, sa pamamagitan po ni Jesus at ng ginawa niya sa krus. Ayan, kaya kung nabago ang buhay ng marami, di ba, ang dami po nagtetestimony na kahit yung mga taong ang dami mga nangyaring masama sa buhay nila, pero sinasabi nila na nung nakilala nila ang Panginoon, naging maayos po. Di ba? Kaya rin itong gawin ng Diyos para sa'yo. Simulan mo ng maniwala ngayon. Ayan, huwag kang pumayag sa tanikala o yung bandage ng kaaway, kundi maging determinado kang maging malaya. Ayan, sunod po, maka-Diyos na pag-ibig sa sarili. Sabi po sa Romans 5:5. At ayan nga, at pinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal, di ba? Sa pamamagitan po ng banal na spirito. Ayan, ang tinuturuan po talaga tayo ng Bible na dumating po yung Holy Spirit sa atin, tinanggap po natin si Jesus. Kasama rin po doon yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nagiging mapagmahal din po tayo. Dahil sa dumating sa atin yung si Lord mismo, di ba? Tumira na siya kasama natin. Pero pag tinatanong po kayo, tuwing naririnig nyo yung mahal kayo ng Diyos, ganito ba kayo? Tinatanggihan, paki-next. Yan, tinatanggihan ba natin ang pag-ibig na ito dahil iniisip natin hindi tayo mahalaga para mahalin? Patuwing sinasabi sa'yo na mahal ka ng Diyos, pero ikaw ba yung tao na iniisip mo, totoo ba yun? Ganito ako eh. Paano, mamahalin ba talaga ako? Dapat ba akong mahalin? Naniniwala ba tayo na ang Diyos ay katulad ng ibang tao na tinanggihan tayo at nanakit sa atin? O ikaw yung tao na tinatanggap ba natin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pananampalataya na naniniwalang mas dakila siya kaysa sa ating mga pagkukulang at kahinaan? O naniniwala ka na alam mo na kahit ganito ka, kaya kang mahalin ng Panginoon? Kaya dapat po ganon. Kasi ang pag-ibig po ng Panginoon, ganon talaga. Na kaya niyang abutin kahit ano pa tayo. At sabi po dito, ang plano ng Diyos ay ganito. Yan, paki-next. Ayan, ang nais niya na tanggapin natin ang kanyang pag-ibig. Na ngayon, pag di-receive natin yung love ng Panginoon, ang mangyayari, mahalin ang sarili natin sa maka-Diyos na paraan. Ayan, mamahalin na rin natin yung sarili natin na papahalagahan na natin yung sarili natin, di ba, ayon sa paningin ng Panginoon sa atin. At sunod po, yung ibalik sa Kanya yung pag-ibig na may kasaganaan. Na nung una, tayo lang yung mahal ni Lord. Sumunod, mamahalin na rin natin siya. At sa huli, ay mahalin ang lahat ng taong dumarating sa buhay natin. Kaya ganon, ngayon, dahil napuno ka na nga po ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal ng Diyos, ikaw, nagkakaroon ka na ng maayos na relasyon din sa mga tao. Kaya nakikita po natin yung connection. At yun po talaga yung plano ng Panginoon. Kaya, nung dumating sa atin yung pag-ibig ng Diyos, ang nangyari, nagsisimula ang Panginoon ng cycle
na mamahalin ka niya, tapos ikaw magmamahal din sa kanya, tapos magmamahal ka sa iba. Magiging cycle yun ng ganun. Kaya gusto ni Lord na maging ganun yung cycle ng love. At sunod, ang larawan ng patay na aso. Ayan, kilala niyo ba si Mephibosheth? Ayan, naisip ko nga anong nickname niya, no? Ayan, kaya ang pangit na nickname niya, mapapamura. No? Ayan, pero, ayun nga, sa 2 Samuel 9:6-8, nakalagay yung tungkol kay Mephibosheth na, di ba si David, best friend niya si Jonathan. Tapos, namatay si Jonathan, tsaka si Saul. Dahil best friend niya si Jonathan, nangako sila sa isa't isa na aalalahanin ni David yung lahi ni Jonathan. Kaya kahit patay na si Jonathan, naghanap si David ng, sino ba may anak ba to? Meron ba tong kamag-anak na natira? Ang natira ay si Mephibosheth na anak ni Jonathan. Kaya sabi niya, pinatawag niya yon. Tapos etong si Mephibosheth, mababa yung tingin niya sa sarili niya. Sabi niya, yumukod si Mephibosheth at sinabi, sino po ako para tratuhin niyo ako ng ganito? Gaya lang po ako ng isang patay na aso. Diba? Kaya imbis na si Mephibosheth maisip niya na karapat-dapat siya na maging tagapagmana ng mga pagpapala na yon ay ibibigay sa kanya kasi tatay niya si Jonathan, apo siya ni King Saul. Pero ang nangyari pa dyan, di ba, parang natatakot siya tapos iniisip niya pa na, sino ba ako para makakain sa table ng hari, para lang akong patay na aso. Di ba? At yun, sample po yun si Mephibosheth ng isang uri ng mababa yung tingin sa sarili na kailangan mapagtagumpayan yung ganon. At ang mababang pagtingin sa sarili ay nagtutulak sa atin na kumilos sa takot imbis na pananampalataya. Na yung faith versus fear, di ba? Na pagka mababatingin natin sa sarili natin, hindi natin iniisip natin na hindi ko kaya yon, natatakot ka. Pero kung papaganahin natin yung pananampalataya natin, magagawa natin yun. Ayan, at sabi dito, tinitignan natin kung ano ang mali sa atin, imbis na kung ano ang tama kay Jesus. Di ba? Na dapat iniisip natin kung mahina ka, si Lord malakas. Kaya ko to, di ba? Kung hindi ka matalino, si Lord matalino. Kaya tutulungan ka niya. Di ba? Parang ayun nga po. Kaya ang pagkakamali sa atin kapag dinadown natin sarili natin, hindi natin tinitignan kung ano ba yung tama kay Lord. Di ba? Na kaya niyang itama sa buhay natin. Ayan, at sabi nga po sa 2 Corinthians 5:21, di ba? Kinuha ng Diyos ang ating kamalian at ibinigay ang kanyang katuwiran. Ibig sabihin, kung dapat po tandaan natin itong truth na to, na lahat ng mga mali sa buhay natin, kinuha ng Diyos, di ba? At tinama niya po tayo, binigyan niya tayo ng righteousness. Kaya dapat hindi tayo nakadwell dun sa mga mali sa buhay natin. Ayan, at sabi rin po sa dulo ng kwento po ni Mephibosheth, maganda. Kasi nakuha niya nga yung kayamanan, tsaka kumakain na siya sa table ng hari. Parang ganun din po, makikita natin dito, na parang kay Mephibosheth, next picture. Nung kumakain na siya sa table ng hari, di ba parang syempre ang sarap ng pagkain, ang ganda ng damit, ganon. May iugnay po natin yung pagkalumpo ni Mephibosheth sa sarili nating mga kahinaan. Na maaaring tayo makisalo at kumain kasama ng ating hari, si Jesus, King Jesus siya, di ba? Nasa kabila ng mga pagkukulang natin at kahinaan, tinawag pa rin niya tayong anak at sabi niya, sumalo ka dito. Na lahat po ng kayamanan na meron ang Diyos, kayamanan na rin natin. At meron tayong kasunduan sa Diyos na tinatakan pa at pinagtibay ng dugo ni Jesus. Di ba? Kaya ganun din tayo na parang kahit, di ba parang tayo nga yung kagaya doon sa kanta na Jesus lover of my soul, parang galing tayo sa miry clay, sa putik, di ba? Pero yun, inangat tayo ng Panginoon na ganun. Ayan, at sabi rin, sunod naman po, yung isa ka bang tipaklong? Yan. Sabi po sa Numbers 13:33. Di ba meron po dyan yung kwento na yung si Moses pala. Nagpadala siya ng 12 spies, di ba? Para tignan kung anong klase yung lupain, yung promised land, yung Kanaan. Tapos, after nun, yung 12 spies bumalik, di ba? After nila mag-espiya. Ang sabi nung 10, may 10 negative report, di ba? 10 nagsabi ng negative. Sabi, pagbalik nila, sabi ni Moses, kamusta yung lupain? Sabi nila, magandang lupain. Pero may higante doon. Ang lalaki ng higante, para tayong tipaklong lang sa laki ng mga higante. Ang OA, di ba? Na tipaklong ba naman yung size nila? Parang pina-OA nila, pinalaki nila yung maliit na bag. Mas maliit naman sa Diyos. Kaya sabi nga, ang takot nila sa mga higante.
yung pumigil sa bayan ng Diyos, kaya hindi sila nakapasok doon sa promised land dahil doon sa takot nila sa mga higante na yun. Kaysa sa pangako ng Diyos, di ba? Kaya sabi dito, hindi talaga ang mga higante ang tumalo sa kanila, kundi ang mababang pagtingin nila sa sarili. Di ba? Higante lang ang nakita nila, hindi nila nakita ang Diyos. Di ba? Na ang laki-laki ng Diyos, pero mas nalakihan sila dun sa mga higante. At si Joshua at Caleb lang, yung sa 12 na yon, dalawa lang yung naging positive na kinuha yung pananaw ng Diyos, di ba, sa bagay na to. Kaya sa huli, sila lang ang pinayagan ng Diyos na makapasok sa lupang pangako. Yan, kaya di ba nakita natin na maganda talaga yung kinabukasan ng mga Israelita. Pero hindi sila lahat nakapasok doon kasi nga ang mali yung pananaw nila, 'di ba, sa Panginoon. Tanging yung mga nagkaroon lang ng tamang pananaw sa Diyos, at sa kanilang sarili, yung maayos yung tingin nila sa sarili. Sabi kasi ni Joshua at Caleb, kaya natin yun, tara na. Ganon, pero ayun nga, sila lang yung may tamang pagtingin din sa sarili nila at sa Diyos. Sunod, kaya ganon din po tayo. Kapag maliit tingin natin sa sarili natin, maaaring hindi tayo makapasok sa promised land. Hindi natin makuha yung best ng Panginoon kasi ang baba ng tingin natin sa Kanya, pati sa sarili natin. Sunod po, may plano ang Diyos. Sa Jeremiah 29:11, wala kang masamang imahe sa mata ng Diyos, kaya huwag ka ring magkaroon ng masamang pagtingin sa sarili mo. Hindi ka naman bad image kay Lord, kilala ka na niya. Di ba? Kaya naman, huwag mo ring samaan ng tingin sa sarili mo. Sunod po, yung may plano ang Diyos. Yan, sabi po sa Jeremiah 29:11, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Di ba? Ang ganda po ng plano talaga ng Diyos. Pero sabi dito, kung mababa ang tingin mo sa sarili, siguradong naapektuhan na nito ang nakaraan mo. Pero pwede kang gumaling at pigilan na maulit ang nakaraan. Pwedeng dami ng mga damage na nangyari sa nakaraan natin. Pero ang maganda dito, kapag ngayon nagbago na yung tingin mo sa sarili mo, hindi na mauulit yung mga bagay na nangyari dati. Di ba magiging iba na? Sabi po, bitawan mo ang mga bagay na nasa likuran. Yung mga past things, di ba ngayon, magtatapos na rin yung taon. Kailangan natin bitawan yung mga bagay na nasa likuran. Kasama na yung mga negative na naramdaman natin tungkol sa sarili natin. At magpatuloy ka tungo sa mga mabubuting bagay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Diyan. Kaya, sabi dyan, tanggapin ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at gawin mo itong pundasyon ng pagmamahal at pagtanggap mo sa sarili. Kapag kasi tayo lang, ang hirap nating tanggapin sarili natin. Pero pag sinabi ng Panginoon na tanggap ka niya, mahal ka niya, nakakatulong yun sa'yo na oo nga, binagmahal sa akin. Di ba parang minsan nga kahit isa lang yung magparamdam sa'yo na mahal ka, parang okay na. Di ba parang sa atin, kapag feeling natin walang nagmamahal, alam natin mahal tayo ng Diyos. Di ba? Kaya tinanggap ka niya ng buong buo. Kaya yun yung magandang maging foundation ng ating pagmamahal sa ibang tao rin at sa sarili din. Yan, sabi nga po, tanggapin mo ang pagpapalakas niya na maniwala kang nagbabago ka. Yan, may nagbabago talaga sa'yo at nagiging kung ano ang nais niya na maging ikaw. Maniwala ka na nagbabago ka araw-araw. Maniwala ka rin na unti-unti ginagawa ni Lord yung plano niya sa'yo. Nagiging kamukha ka ni Lord pa unti-unti. Diba? Kasi process nga siya. At sabi nga, pagkatapos, simulan mong magsaya kung nasan ka ngayon habang papunta ka doon sa ganap na spiritual na pagkahinog. Hanggang sa maging matured ka, mag-antay kayo, parang hindi kayong naiinip na, ba't kasi ganito pa rin ako, ilang taon na, hindi pa rin ako nagbabago, ba't ako ganito? Pero hindi, dapat, ang sabi po dyan, i-enjoy mo yung process na patuloy pa rin na binabago ka ni Lord hanggang ngayon. Kaya nga may kanta tayo, di ba, na binabago mo ako araw-araw, di ba? Kasi araw-araw may pagbabagong ginagawa si Lord. Huwag ka mainip. Kasi darating ka rin sa time na mahihinog din yung maturity, yung spiritual maturity mo, ma-achieve mo din yun. Kaya, ayun nga, saan na ba ako dyan? Yan, at kaya hayaan mo yung Diyos hayaan mo yung maging Diyos siya sa buhay mo, at ibigay mo sa Kanya yung pamamahala. Kasi, di ba si Lord, alam niya yung ginagawa niya sa buhay mo. Kaya huwag kang mainip. Sa sunod naman po, nasa iyo ang pagpili. Sa Ephesians 2:10, sabi dyan, sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan, yan, na noon pa itinalaga ng Diyos na gawin natin. Yan, sa Amos 3:3 po, sabi po dyan, sa verse na yon, mababasa natin na
Makakalakad daw ba ang dalawang tao unless nag-agree sila, magkasundo sila? Kayo ba, kasama niyo ba maglakad yung kaaway niyo? Hindi, di ba? Magkaibigan kayo, malabang, kaya sabay kayo nag-recess, sabay kayo umuwi, kasi magkasundo kayo, hindi kayo sumasabay sa kaaway niyo. Yan, kaya sabay din po dito, upang makalakad tayo kasama ang Diyos, kailangan sumang-ayon din tayo sa Diyos. Yan, ganito yan na sinasabi niya na mahal niya tayo at tinatanggap niya tayo. Kaya kung sasang-ayon tayo na mahal niya tayo at tinatanggap niya tayo, ibig sabihin, hindi na natin pwedeng kamuhian at tanggihan yung sarili natin. Sinabi nga ni Lord na tanggap ka niya, mahal ka niya. Huwag mo na rin i-hate yung sarili mo. Kasi kailangan nating sumang-ayon sa Diyos na noong nilikha niya tayo, may ginawa siyang mabuti. Yung sinasabi nga sa verse sa Genesis, di ba, na, and it was good. Nung lumitaw si Gabi, sabi ng Panginoon, it was good. Di ba? Na nung lumitaw ang mga katabi niyo na yan, sinabi ng Panginoon, it was good. Na alam niya na maganda yung pagkakalikha niya sa'yo. At may mabuti siyang gagawin sa buhay po natin. Diyan. At sabi rin po, sunod naman pala, ang pagtanggap sa sarili ay nagbubukas ng pagbabago. Pag tinanggap mo yung sarili mo, alam mo ba, magkakaroon na ng pagbabago sa buhay mo. Sabi nga po sa Hebrews 12:6-7, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang mga itinuturing niyang mga anak. Yan. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Di ba po sa mga magulang na dito, kapag sobrang kulit po nung anak niyo po, kahit yung mga pamangkin ko nun, bumait yun, kunwari si JJ, yun ang pinakamaraming palo. Yan, kasi ang kulit-kulit talaga pag lalaki lalo, di ba? Grabe yung kulit na, kaya kailangan para mawala yung kulit na yun, kailangan paluin sila kasi parang laging, ako din pala, nung bata rin ako, sisintronin kami ni Papa kapag ang kulit namin, tapos si Mama naman, hanger din yung nababali sa amin. Yan, pero, di ba, pag ganun po, alam mo kasing anak ka, kung tatay mo yun, nanay mo yung pumapalo sa'yo, alam mo naman na hindi mo i-report na binugbog ako. Kasi magulang mo yun eh. Alam mo naman dahil makulit ka. Pero kung halimbawa yung pumalo sa akin, stranger, hindi ko kilala. Ang i-report ko talaga, binugbog ako. Hindi ko siya kilala. Ano ginawa niya sa akin, di ba? Parang ganun. Kaya, pero tayo, di ba, pagka magulang natin yun, or mahal tayo nung pumapalo sa atin, dumidisiplina, hindi tayo nagagalit na ipapakulong natin siya. Kasi, magulang mo yun, di ba? Alam mo naman nag-care siya sa'yo. Kaya ayun nga po, na ito yung tungkol po dito. Maaaring matagal ka nang nahihirapang tanggapin yung sarili mo. Nakikita mo kasi yung mga bagay sa buhay mo na kailangan magbago. Parang titignan mo yung sarili mo, grabe, sobrang daming babaguhin sa akin. Parang naiinis ka na, bakit ganito? Ba't ganito ka ba? Ba't ganyan ka ba? Yan. At parang di ba lahat tayo gusto natin maging tulad ni Jesus? Pero parang ang hirap sabihin na tanggap mo yung sarili mo kasi may mga bagay din na hindi ka talaga gusto sa sarili mo. Pero hindi naman ibig sabihin na pag tinanggap mo sarili mo, pati yung mga masasamang bagay tanggap mo na, hindi naman ganun yun. Sabi nga po, hindi tayo makakapagsimula ng anumang pagbabago hanggat hindi naaayos ang isyong ito ng pagtanggap natin sa sarili natin. Yung pag hindi natin tinanggap sarili natin, yung mga problema na yun, mananatiling nandun. Pero kapag inamin mo yun, dun lang maayos. Sabi nga po, kapag totoong pinaniwalaan natin na mahal tayo ng Diyos nang walang kondisyon, at kung tayo, saka lang tayo magiging handang tumanggap ng pagtutuwid niya. Ito, kunwari, for example, ako po, hindi niyo po ako kilala ngayon. First time niyo lang ako nakita ngayon. Pagka nag-review ako ngayon, hindi ka makikinig sa akin. Kasi sino ka ba? Ngayon lang nga kita nakita, tapos sasawayin mo ako sa mga ginagawa ko. So, ang dating po nun, hindi maging effective yung turo ko dun sa tao na hindi naman ako kilala. Pero yung mga tao po dito na ilang years ko nakilala, ang dami na nating kwentuhan, mga bandi, mga moments, ang dami na nating mga pinagsamahan, mga joke time, mga iyakan, mga tawanan. Ngayon, pag nagturo ako, nag-review ako, hindi ka ma-offend ngayon. Kasi kilala mo ako. Di ba po? Na alam nyo na, lalo na dito kapag alam mo na may pagpapakita ko ng love sa'yo. Or sa mga ganun din sa mga pastor, mas effective silang mag-review dun sa mga taong naniniwalang mahal sila ng tao. Pero kapag iniisip na, wala yun, pinaparinggan lang ako lagi niyan, laging galit sa akin yan si pastor, ganun-ganun. Kaya, kung ganun yung thinking natin dun sa nagtuturo, hindi tayo makikinabang pag tinuwid tayo. Kunwari, yung LG leader natin. Kapag naniniwala ka na hindi ka mahal ng LG leader mo, pag nirebuke ka niyan, magre-rebelde ka. Pero kapag alam mong mahal ka niya,
ang respond mo doon ay tama siya. Kasi, pero kasi naaalala mo na maraming times na pinakitaan ka niya ng pagmamahal. Hindi lang naman yung doon sa time na yun na parang pinagsasabihan ka. Kaya parang ganoon din po sa atin. Kung si Lord, ang tingin natin sa Kanya, mahal niya tayo. Tuwing ire-rebuke niya tayo, hindi tayo magre-rebelde. Di ba? Kasi mahal ako ni Lord, kaya niya ako pinapalo ng ganito. Kaya niya ako sinasabihan ng ganito kasi ganito ko kamahal ng Panginoon. Kaya ganoon din sa magulang natin. Pag pinapalo tayo, sinasabi, kaya kita pinapalo kasi mahal kita. Kung di, magiging ganito ka kapag pinabayaan kita sa ganyang ugali mo, ganyan-ganyan. Kaya di ba, pinapalo po tayo ng mga magulang. Kaya paglaki mo, ang bait mo. Kasi talagang tad-tad ka ng palo nun eh. Di ba? Kaya yun nga po na, kaya paglaki mo, hindi ka galit sa magulang mo kasi nagpapasalamat ka na tinuwid ka. Kaya sabi po, ganito po yung na yan. Kapag mali po yung isip natin, kapag hindi natin iniisip na mahal tayo ni Lord, tuwing may mga rebuke, may mga correction si Lord, mali yung thinking natin, naisip natin, ako na naman inaano dito, mga mali ko na naman. Ganyan. Pero hindi ka nakikinabang kasi nga, pag hindi mo iniisip na mahal ka. Ayan, tapos, di ba, na para baguhin kasi tayo ng Diyos, kailangan niya po na tayong ituwid. Di ba? At pakinext. Sabi, ang pagbabago ay kailangan ng pagtutuwid. Para magbago yung tao talaga, may correction po, merong discipline. At ang mga taong hindi alam na mahal sila, ay napakahirap tumanggap ng pagtutuwid. Di ba okay lang ko na okay lang i-review ka ng taong kilala mo, alam mo, mahal ka nun. Pero kapag hindi mo kasi, sino ba to, ganyan-ganyan. Parang iisip mo, hindi mo naman siya kilala, hindi ka ganong hindi mo matatanggap yung correction na yun. Pwede nating marinig ang pagtutuwid niya at sang-ayunan ito, pero magdudulot lang ito ng galit o pagkondena kung hindi natin alam na ito ay para sa ikabubuti at pagbabago ng buhay natin. Yan. Kaya ganun po, di ba, na napakahalaga na alam nating mahal tayo ni Lord. Nang sa ganun, every time na ituwid niya tayo, alam natin para sa kabutihan natin yun. At para lumago tayo sa Diyos at magbago, kailangan natin nang magtiwala sa Kanya. Kasi madalas niya tayong dadalhin sa mga daang hindi natin agad maunawaan. At sa mga panahong yon, kailangan nating mahigpit na panghawakan ng Kanyang pag-ibig sa atin. Kasi dumarating tayo sa mga problema ng buhay na, Lord, mahal mo ba ako? Bakit nangyayari mga ganito? Pero kailangan mo panghawakan na mahal ako ni Lord. Na ano man nangyayari sa panahon na to, tutulungan niya ako, hindi niya ako iiwan kasi mahal niya ako. Di ba ganun? Kaya dapat ganun po tayo katiwala na mahal tayo ni Lord. At sabi nga, magpasensya ka sa sarili mo. Magpatuloy ka lang at maniwalang bawat araw ay may pagbabago sa iyo. Di ba? Kaya maging patient ka po sa sarili mo na alam mo at work pa rin ang Panginoon. So that naman, paano ako magbabago? Sa Romans 12:2, sabi dyan, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Sa salita ng Diyos din po yan. At sabi nga, ang pagbabago ay hindi nangyayari dahil sa sarili nating pagsusumikap o pagkabigo, pagkamuhi sa sarili, pagtanggi sa sarili, paninisi sa sarili o gawa ng laman. Ang pagbabago po ng buhay natin ay nangyayari kapag nabago na yung isip natin ng salita ng Diyos, ng Bible. Yan, kung sumang-ayon tayo sa Diyos at tunay na naniniwala na totoo yung sinabi ng Bible, unti-unti na magmamanifest sa'yo, makikita na yung pagbabago mo kasi, yun nga, habang nag-agree ka na, amen, naniniwala ako na word of God to. Biglang ngayon, nakikita na yung pagbabago sa buhay mo, unti-unti. At nagsisimula na yung isip mo, nabago na. Pag nabago yung isip mo, pati salita mo, magbabago na rin. Sunod, pati kilos mo, nagbabago na. Kaya ngayon, magkakaroon ka ng transformation. Kaya sabi dito, ito ay isang proseso na dahan-dahan. At dapat nating laging tandaan na habang nangyari ito, maaari pa rin nating isipin na okay lang to at papunta rin ako doon. Papunta na ako doon sa pagbabago sa akin ni Lord. Yan. Kaya dapat wag ka mainip, okay lang yan. Na at work si Lord. Papunta ka na doon. Kaya sabi po dyan, i-enjoy mo ang sarili mo habang nagbabago. Mag-enjoy ka kung nasaan ka ngayon, sa daan papunta sa saan ka pupunta. Mag-enjoy sa paglalakbay. Di ba? At antayin mo lang kasi patuloy yung Panginoon. Huwag natin sayangin nga po yung mga oras natin sa ngayon na nagmamadali ka na dapat ganito na ako, dapat ganito na. Kundi i-enjoy mo lang, magpahinga, kahayaan mong maging Diyos ang Diyos sa buhay mo. Huwag din po tayong maging sobrang higpit sa sarili na, kasi alam natin may process, di ba? May proseso ang Panginoon. At dumarating ito ng paunti-unti. Sabi nga dyan, pwede tayong lumapit kay Jesus
kung ano man ang kalagayan natin. Tinatanggap niya tayo kung ano tayo at ginagawang kung ano ang nararapat na maging tayo. Kung tinatanggap ka ni Lord bilang ikaw yan ngayon. Pero habang tinatanggap ka niya, ginagawa ka rin niya na yung dapat maging ikaw. Di ba? Hindi tumitigil si Lord magkumilos, kundi hindi niya sinasabing, ayan na, okay, ganyan ka na lang. Kundi babaguhin ka pa niya ng tuloy-tuloy. At sabi nga po, gusto ni Jesus na pagalingin ang ating sugatang puso at ibuhos ang dakila niyang pag-ibig sa atin. Sunod naman sa paggamot, ikalawa, paggamot sa sugatang damdamin. Ang verse ba natin dyan ay Isaiah 61:1. Sabi dyan, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin. Sapagkat tinirang niya ako ng mangaral ng magandang balita sa mahihirap, sinugo niya ako para aliwin ang mga sugatang puso. Dumating po si Jesus para pagalingin ang mga sugatang puso. Yan. Ikaw ba, kamusta ang puso mo? Yan. Kaya kung ano man ang kalagayan, hindi man okay yung puso natin, dumating si Jesus para iayos po yung puso natin. Sabi nga po, mas mahalaga daw yung panloob na buhay natin kaysa panlabas na buhay. Kasi sabi rin dito sa 2 Corinthians 4:16 na yung katawan daw nating panlabas, unti-unting nanghihina, tumatanda, nanghihina, nagbabago, nauubos. Pero yung panloob daw natin na buhay, na sarili, unti-unting nababago araw-araw. Kahit yung isang lola, ang tanda na niya physically. Pero yung inner naman niya parang teenager sa lakas. Kasi naging matured na, naging maganda ugali, ang daming pinagdaanan, kaya sobrang ganda na ng kalooban ng tao. Ganun. Kaya tayo rin po, habang tumatanda tayo, mas lalong gumaganda, di ba? Dahil marami tayong natututunan sa Panginoon. Tsaka sabi rin sa Luke 17:21 na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob nyo, nasa loob natin. At di ba marami po mga patotoo tayong naririnig na dating addict, dating killer, dating sexual abuse siya. Pero pinatotoo niya nung naranasan niya yung pag-ibig ng Panginoon, gumaling siya. Kaya tayo rin, di ba, ikaw rin, kaya kang pagalingin ng Panginoon, ano man diferensya ng ating puso. Yan. At sabi nga po, sa Isaiah 61, di ba, sinabi ng Panginoon na siya ay naparito upang pagalingin ang may pusong wasak. Yan. Kaya ano man yung broken, hindi mo maipaliwanag kung broken ka ba, kung gaano kaano yung puso mo, pero si Lord siya yung healer ng mga broken hearts. Di ba? At kahit nasan ka man, sa spiritual man yung sakit, emosyonal, pupuntahan ka ng Diyos kung nasan ka. Di ba? At, ayan. Kaya yung sinasabi po dyan sa Isaiah 61, tumutukoy yan sa mga sugatan yung loob. Sugatan yung loob na, kasi yung sugat natin sa physical, kita naman yan kung may sugat. Pero yung sugat kasi ng puso, hindi mo makita, di ba? Ang ano niya, sugat siya sa loob, na parang yung pinipiga na puso, parang nasaktan na panloob. Ayun yung gusto pong i-heal ni Lord. At nais ni Jesus na gabayan tayo mula sa emosyonal na pagkawasak na yun hanggang sa maging buo tayo. Yan. Kaya naman, kaya tayong abutin ni Lord. Sunod, paisa-isang hakbang. O yung parang one step at a time. Sa Philippians 1:6 sabi po dyan, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Yan. At may papakita pa ako sa inyong picture ito. Yung itong mga sintas na iba-iba kulay. Tapos pagka yan, nagbuhol-buhol yan ng sobra. Tingin nyo ba, in just 1 minute, kaya nyo matanggal. Sobrang daming mga string, ganon. Hindi natin agad-agad matatanggal, di ba? Yung mga buhol po niyan. Ito tayo nung nagsisimula pa lang tayo sa proseso ng pagbabago na nakasama ang Diyos. Dati, buong-buo yung higpit na higpit yung mga tali ng buhay natin, yung mga problema natin, buhol-buhol. Kumakatawan yan sa yung mga buhol na yan ng mga problema natin. At yung mga di ba, na hindi siya ganun kabilis matanggal. Kasi nga antindi ng mga pagkakabuhol. Kaya ganun din po sa atin na yung Panginoon, dahan-dahan na may process siya na ginagawa para iayos yung buhay natin. Kailangan, kasi kung gusto natin makatanggap ng kagalingan at maging buo, kailangan natin maunawaan na yung paggaling, meron talaga siyang proseso na kailangan pagdaanan. Ang papel mo lang habang inaayos ni Lord yung gulo ng buhay mo, kailangan makikooperate ka lang sa Kanya. Di ba, ihayaan mo lang siya na gawin yung gagawin niya. At kasi di ba sa modernong panahon nga natin ngayon, na
mabilisan lahat lahat pabilisan. Kaya parang inisip mo, dapat mabilis din yung mga bagay sa buhay mo. Pero hindi po. Sabi nga dyan, hindi nagmamadali ang Panginoon. Diba? At hindi rin siya sumusuko. Hindi siya nagmamadali na mabago tayo, pero hindi rin siya susuko sa atin. Diba? At sabi nga po, minsan, pakiramdam mo na parang wala kang pag-usad. Ito ay dahil isa-isa niyang tinatanggal ang iyong mga buhol. Diba? Kaya, maging patient tayo kung parang feeling natin ang tagal. Pero maniwala ka na inaayos na ng Panginoon yan habang nagtitiwala tayo sa Kanya. Yan, mahirap at matagal yung proseso, pero kung susunod ka sa programa ng Panginoon, balang araw makikita mo na matagumpay na. Diba? Na mararanasan mo talaga yung kalayaan na hinahangad mo. Kaya ang gusto ni Lord, maniwala lang tayo sa Kanya. Sunod naman si Jesus at ang emosyon. Sabi nga po sa Hebrews 4:15, dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Ibig sabihin po dyan, sinasabi ng sumulat ng Hebrews na si Jesus, naranasan niya bawat damdamin, lahat ng uri ng pakiramdam, emosyon na naranasan natin, naranasan din po ni Lord. Pero hindi siya nagkasala. Hindi siya nagkasala kasi hindi po siya nagpatalo sa maling damdamin. Kundi sa lahat ng sitwasyon, alam po ni Jesus yung Word of God, yung Bible. Kaya doon siya nagtiwala, imbes na sa mga feelings po niya. Sabi dito, hindi natin kailanman masasabing kaya nating pigilan ng damdamin natin kung wala tayong matibay na kaalaman sa salita ng Diyos. Para makontrol natin yung mga feelings at emotions, kailangan talaga alam natin yung Word of God. Kapag nasasaktan din tayo sa isang tao at nakakaramdam ng galit o sama ng loob, pwedeng ito rin yung maging prayer natin. Na yan, kasi totoo na nagkakaroon tayo ng mga galit at sama ng loob. Pero nawagan to yung prayer natin na, Lord, natutuwa ako na naintindihan mo yung kung ano yung nararamdaman ko ngayon. At hindi mo ako kinakondena sa aking damdamin. Ayaw akong palayain ng emosyon ko, pero tulungan mo po akong patawarin yung taong nagkamali sa akin. At huwag silang maliitin, iwasan, o suklian ang pinsalang ginawa nila sa akin. Yan. Dapat maging po ganun yung prayer natin na hindi, parang gusto ko pa rin lumaya. Sabi nga, nais ng Diyos na maging sensitive tayo. Sa damdamin din ng iba, hindi lang po sa sarili natin. At gusto rin niya na ilagay natin yung tiwala natin sa kamay niya. At yun nga, na habang natututo tayo maging mabait, mahabagin, at sensitive din sa iba. Kaya gawin po natin ito, gawin nating kaibigan yung emosyon natin. Huwag nating hayaang ikaw ang naglilingkod dito sa buong buhay mo. Yan. Sunod naman, yung walang sakit, walang pakinabang, or yung no pain, no gain. Yan. Sabi nga po dyan, ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin nang higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Yan, di ba na, pag inisip talaga natin, para gumaling ka, naranasan niyo yung magkasakit kayo. Na para gumaling ka, ang hirap ng process, no? Ang sakit ng proseso, ang daming mga iinumin, ang daming mong kailangan tiisin na mga lasa, o kahit ayaw mo naman na lagi ka nakahiga, kailangan mong, tumigil talaga, ganun. Na masakit po yung mga proseso ng paggaling. Yan. At sabi, masakit ang proseso ng paggaling mula sa sugat sa damdamin. At maaaring mas masakit pa nga ito kaysa sa physical. Kapag damdamin yung usapan na napakasakit, it takes time talaga para gumaling. Ang hirap. Sabi nga po, kung minsan, ay hindi natin maintindihan bakit ang sakit ng proseso ng paggaling. Yan. Kaya marami ang nagtatago sa likod ng mga pintuan ng emotional na sakit na ito. Yung parang dahil alam mo masakit gumaling, nagtatago ka na lang dun sa mga bagay na okay na to, tatago ko na lang, ganun. Kaya marami daw parang nakatago dun sa likod ng pinto na mga pain kasi nga, masakit yung proseso, kaya ayaw na lang nilang lumaya. Pero sabi po, upang maligtas at mapagaling, kailangan ng Panginoon na iharap tayo sa mga issue, tao at katotohanan na mahirap. Kung minsan pa nga, haharapin mo to mag-isa. Kasi gusto niya na, kung gusto mo talagang gumaling. Yan, at kapag malalim masyado yung malalim masyado yung emotional pain, may mga tao nagpupunta sila sa mga maling tao, bumabarkada sa mga mali. Yung iba naman nagpapanggap na ganito sila kahit di naman sila talaga ganon. Tapos yung iba naman dinadaan din sa panlabas na anyo. Yan, dahil nga doon sa tinatago nilang mga pain. Pero sabi po, ayan nga na para maligtas talaga at mapagaling, kailangan iharap ka talaga ni Lord doon.
Pero tandaan natin, kagaya ng sinabi sa verse kanina, hindi kailanman pahihintulutan ni Lord na bigyan ka ng pagsubok na hindi mo kaya. Diba? Na kapag dumating yon, alam niya na makakayanan mo yun. Yan. Kaya sunod naman po, gusto mo bang gumaling? Yan. Sa John 5:5-6, tinanong po yan ni Jesus sa yung 38 years na may sakit. Diba? Sabi dyan, tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Yan. Para nakakagulat yung tanong ni Jesus dun sa lalaki na yon. Na gusto mo ba talagang gumaling? Yan. Kasi bakit? Yun din po yung tanong ng Panginoon sa atin. Alam mo bang may mga taong ayaw talaga gumaling? Yan, may mga taong gusto lang nila pag-usapan yung problema nila, pero pag gagamutin na, ay, kinakwento ko lang naman. Yan, na isa ka ba sa ganon? Yung gusto mo ba talagang gumaling? O gusto mo lang na pag-usapan yung problema? Yan, kasi minsan nga daw po nagiging addiction yung yung pag-uusap doon tungkol sa problema na yun. Na parang naisentro na yung buong buhay niya doon. Ganun. Ako ganito kasi ako, kaya ganyan. Pero hindi nga po siya gumagaling. Pero sabi dito, kung meron kang malalim at matagal na sakit, gusto ng Panginoon na malaman mo na hindi kailangan maging sentro ng buhay mo ang problemang yan. Gusto niya na magtiwala ka sa Kanya at makipagtulungan ka na sa pagdala niya sa'yo sa tagumpay. Kaya pero yon, one step at a time, dahan-dahan yung pagbabago ni Lord. Kaya naman yung problema natin, nangako ang Panginoon na tugunan ang ating pangangailangan at ibalik ang anumang nawala sa atin. At ang pagharap sa katotohanan ang susi para mabuksan ang mga pintuang matagal na nagkulong sa atin. Kaya kailangan din talaga nating i-admit yon sa Panginoon kasi pag hindi natin hinarap, hindi siya magagamot, di ba? Na kailangan talaga nating aminin kay Lord. At kasi gusto ni Lord na maging buo tayo ayon sa plano niya para sa atin. Kaya sunod, yung harapin na, yung katotohanan. Sa hindi ko nabago yung verse. 1 John 8:31-32. Sabi dyan, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang kayo'y mga tagasunod ko. You will know the truth and the truth will set you free. Ayun yung verse. Kaya sabi po dito, kung gusto mong gumaling ang damdamin at muling mabuo ang nasira mong espiritu, kailangan mong matutong harapin ang katotohanan. Sabi nga po, hindi ka pwedeng magkunwari na ang mga pangit na pangyayari ay hindi nangyari sa'yo o na hindi ka talaga naapektuhan sa mga ito. Kasi nga po, hindi ka lalaya kung mabubuhay ka sa denial, yung hindi naman ako ganun, okay lang yun, wala yun. Pero ang totoo, nakatago yung pain na yun. Yan, pero hindi ka lalaya unless sabihin mo talaga na masakit talaga, ganito yung totoo, ganito talaga yung At hindi ka rin, hindi ka nga pwede magkunwari na hindi yun nangyari. May epekto talaga yun. Sabi nga, madalas, ang mga taong nakaranas ng pang-aabuso o iba pang trahedya sa buhay ay sinusubukang umarte na parang hindi ito nangyari. Lalo na yung nung mga bata pa tayo, may mga nangyaring traumatic sa buhay natin, emotionally na damage tayo doon. Nahihirapan yung tao na yun na buo siya sa mga pananaw niya, tungkol sa sarili niya. Kasi dahil sa nangyari dati. Yan. Pero sabi po, ang mga tao ay magaling sa pagtatayo ng pader. Pagtatago ng mga bagay sa madidilim na sulok, nagkukunwaring hindi ito nangyari. Yan. Pero ayun nga po, di ba, na kahit gano'n pa natin itago yon, alam ni Lord. Kasi ito nga, kaya nga si Jesus, siya talaga yung pinakamagandang kaibigan. Kasi si Jesus, dahil hindi natin kailangan itago ang anumang bagay sa Kanya. Alam na niya yung lahat tungkol sa atin. Kasi di ba, kahit nga magkaroon tayo ng pinaka-close na kaibigan, minsan may mga bagay pa rin ang hirap sabihin. Kunwari, kahit mama ko nga mama mo na yun, pero may mga time pa rin na ang hirap, hindi ko masabi sa kanya yung problema ko, ganun. Pero ang nakakatuwa kay Jesus na hindi mo na kailangan i-explain. Alam niya na, di ba, yung pinagdadaanan mo. Kaya pinakamasayang talagang maging kaibigan si Jesus kasi naiintindihan ka niya agad. Kaya pwede tayong lumapit sa Kanya, di ba? At yung alam mo na kahit pa yung pinagdadaanan mo, tatanggapin ka niya ng mamahalin at kahit pa yung nangyari sa'yo, accept ka niya talaga. Kahit mahirap din ang harapin yung katotohanan, pinapangako ni Jesus na sasamahan niya tayo at palalayain niya tayo. Sunod naman, yung sumunod sa salita ng Diyos. Sa James 1:22, wag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Yan. Meron po kasing isang babae na umattend siya ng seminar. Tapos,
umattend siya ng seminar tungkol sa emotional na sugat, ganun. Nag-iwan sa kanya ng wala na siyang tiwala sa mga tao, lagi siyang takot. Tsaka naka-apekto talaga sa buhay niya. Tapos dun sa mga nakasama niya sa seminar, mga kababaihan din yun. Na yung mga kababaihan, same din yung problem, kagaya na pinagdaanan din niya. Pero, siya na bakit isa-isa daw yung mga kababaihan na yan, lumalaya. Na pinapagawa daw sa kanila ni Lord na maganito, ganyan-ganyan. Ginawa daw nila yun, tapos lumaya daw sila dun sa emotional pain na yun. Tapos, ba't sa isip niya, bakit ako? Siya lang daw yung hindi lumaya. Tapos after niya makapakinig ng turo nga tungkol doon sa mga gantong bagay, naisip niya na kaya pala hindi ako gumagaling. Kasi sa lahat daw ng kababaihan na yon, ginawa daw nila yung pinapagawa ni Lord. Pero siya lang daw yung hindi niya ginawa. Alam niya, during time na yon, sinasabi rin ni Lord sa kanyang gawin niya na yon. Pero hindi niya ginagawa. Kaya sabi po dyan, di ba, na para matanggap natin yung pangako ng Panginoon na lalaya tayo, kailangan sumunod din tayo sa salita ng Diyos. Kasi hindi tayo lalaya ng hindi natin susundin din yung Word of God. Hindi na tayo dapat maging tagapakinig, kagaya ng sinasabi sa verse na to, kundi maging tagagawa ng salita ng Diyos. Sabi po, ang pagsunod sa salita ay kailangan tuloy-tuloy at may sipag. Hindi ito pwedeng basta-basta o paminsan-minsan lang. Hindi natin pwedeng gawin ito sandali lang para makita kung gumagana. Dapat may dedikasyon at paninindigan sa paggawa ng kanyang salita, ano man ang maging resulta. Kasi yung Word of God, kaya nga di ba araw-araw po tayo nagbabasa ng Bible kasi nandun yung healing, gumagaling tayo lalo. Kapag yung mga kailangan ng buhay natin, yung sakto yung verse na to sa pinagdadaanan mo, sakto yung devotion mo, doon tayo kinakausap ni Lord. At epektibo ang paraan ng Diyos at wala nang ibang paraan pa nagagana. Di ba? Kaya naman, yan po talaga, kailangan natin sumunod sa salita ng Diyos kasi part yun para mangyari yung plano ni Lord sa atin. Sunod naman po, aminin ang iyong mga kamalian. Sa James 1, mali na naman. James 5:16 po yung verse. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Yun nga po na part yung pagko-confess ng mga mali para gumaling tayo. Pero dito po, kailangan natin ng wisdom sa bagay na to. Kasi hindi pwede ikukwento mo lang kung sino-sino yung, alam mo, ganito pinagdaanan ko. Kasi hindi pwede basta-basta yung tao na sasabihan natin. Kailangan mapagkakatiwalaan yung taong pagsasabihan natin. At siguraduhin din natin na habang nag-share tayo, hindi natin pinapabuhat sa kanya yung burden natin. Yung parang, alam mo na yung problema ko, di ba? Intindihin mo ko. Yung parang tipong pinabuhat mo na sarili mo sa tao. Hindi ganun pag nag-open tayo. Hindi natin ipapalagay sa balikat nila yung problema natin. Huwag rin tayong maghanap ng mga lumang sugat. Baka may mga may mga nahalukay pang sama ng loob. Habang nag-share ka, ngayon nga, noong ganyan-ganyan. Hindi na dapat part yun, pero nasabi pa. Yan. Pero at sabi po, pumili ng isang matured na mananampalataya. Isang taong hindi mabibigatan o masasaktan sa iyong ibabahagi. Yan. At hindi gagamitin ito laban sa iyo o para maramdaman mo ang sama mo. Yan. Kasi nakakatulong to yung pag-share din ng mga nangyari sa buhay natin. Kapag nilabas ang mga bagay sa liwanag, nawawala ang kanilang kapangyarihan sa atin. Alam mo, ganito talaga nangyari sa akin, ganyan-ganyan. Kagaya yung mga iba nga na tinetestify nila yung grabe yung past nila, past na buhay nila. Pero nagkaroon sila ng kalayaan o kagaanan nung na-share na nila. Yan. Kaya may mga pagkakataon yon na kailangan natin sabihin yon. Part yon ng pagkilos ni Lord sa buhay natin. Sunod naman po, tanggapin ang kapatawaran at limutin ang iyong kasalanan. Sa Psalms 103 verse 12, kung gaano kalayo yung silangan sa kanluran, ganon din niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. Yan. At tandaan po natin, ano man yung mga problema mo ngayon, gaano man kasama yung tingin mo sa sarili mo dahil sa mga nangyari, mahal ka pa rin ng Diyos. At sabi po, sa pamamagitan ni Jesucristo, binigyan ka niya ng bagong buhay. Binigyan ka rin niya ng bagong pamilya, bagong mga kaibigan na mahalin, tatanggapin, papahalagan at susuportahan ka. Sabihin mo sa sarili mo, ayos ka lang. Yan, ayos ka lang. At magtatagumpay ka dahil sa isa. Dahil si Jesus ay nasa iyo, naninirahan sa loob mo at nagmamalasakit sa iyo. Kaya tandaan nyo, ayos ka lang. Yan. 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 At ayun nga po na
pwedeng meron po sa atin dito na may ginawa kayo dati na matinding kasalanan. Yung parang antindi nung nagawa nyo, ganun. Parang nahihiya kayo na parang isipin mo, grabe, pag nalaman nila na ganito ako. Pero hindi, pwede mo sabihin po sa Panginoon na, Lord, ginawa ko yung dati. Pero ngayon, na-amaze po ako kung paano kung nakakayanang lumapit sa'yo. Nakakatanggapin mo yung verse kanina na kung gaano kalayo yung silangan sa kanluran, ganun din tinatanggal ng Panginoon yung mga kasalanan natin. Di ba? Kaya masasabi mo na, Lord, thank you kasi yung mga ginawa ko dati, kinuha mo na yun, tinanggal mo na yun. Kaya kapag nasabi na natin sa Panginoon yung mga kasalanan natin, nahingi na natin ng tawad, dapat kung nahingi na natin ng tawad yun, wag mo na paulit-ulitin. Lord, dati, ganito ginawa ko. Hindi na. Kasi kinalimutan na ni Lord yung mga ginawa mong yun. Dapat wag mo na paulit-ulitin. Yan. Kasi pag kinonfess mo na, forgiven ka na. Yan. Sabi nga po, bago ang awa ng Diyos, yan, bawat umaga, tuwing umaga, they are new. Di ba? Every day, bago ang mercies ng Panginoon. Bawat araw ay makakahanap tayo ng panibagong simula. Kaya di ba, yung pag gumising ka sa umaga, maisip mo na yung failures mo dati, kahapon pa yun kahapon ka pa nagkamali. Dati pa yun. Ngayon, tuwing binibigyan ka ni Lord ng bagong umaga, simbolo ng pwede kang magsimula ulit. Di ba? May bago siyang mercy para sa'yo. Kailangan ang tiwala kay Kristo upang tunay na magtagumpay tayo sa pagiging sarili natin. Di ba? Kaya kailangan everyday nagtitiwala po tayo sa Panginoon. Yan. At sa sunod po, pangatlo na, ito na yung pangatlo, yung tiwala sa sarili. Sa, may verse tayo. Sa Jeremiah 17:7, pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin, sabi ng Panginoon. Yan. Kaya, para magtagumpay po tayo ito, para magtagumpay sa ating sarili, kailangan tayong magkaroon ng tiwala. Hindi tiwala sa sarili, kundi ang dapat nating hanapin ay tiwala kay Kristo. Tiwala kay Lord. Kasi sabi po, talagang kasalanan ang magtiwala sa sarili. Pero ang magtiwala kay Kristo ang dapat maging layunin ng bawat mananampalataya. Yan. Sabi nga rin po sa version ng Philippians 4:13, na sapat ako sa kakayahan ni Kristo. Kaya every time na hindi mo kaya, si Lord sapat siya. Di ba? Sapat siya para makayanan mo. Yun. Kaya, ayun nga po, na yung pag nagtiwala ka sa sarili mo, yabang nun eh. Kaya ko to, ako pa. Di ba? Parang ang yabang po na dating. Pero pag sinabi mong kaya ni Lord to, kaya niya to kasi sapat siya. Sapat yung kalakasan niya, I can do all things through Christ na nag-strengthen sa'yo. At yung strength na yun, sapat. Yun yung ibig sabihin. Kaya mahirapan lang tayo kung sa sarili natin na ilalaban natin yung mga bagay-bagay. Ang hirap magtiwalaan yung sarili natin kasi nagkakamali tayo. Pero kung sa Panginoon tayo magtitiwala, alam natin na mangyayari talaga yun, di ba? Alam natin kaya niya. Kaya sinasabi nga rin ni Apostle Paul na huwag tayong magtiwala sa flesh natin, sa sarili natin. Kundi sa Panginoon talaga. Hindi naman masama magtiwala sa tao. Pero huwag mo lang ilalagay yung tiwala na para sa Diyos. Yung kala mo Diyos na siya. Ay, 100% hindi ako bibiguin. Hindi pwedeng, si tatay never fails yan. He never fails. Imposible, diba? Si Lord lang yung hindi nag-fail. Kaya, pwede tayong magtiwala sa tao, pero wag yung parang tiwala sa Diyos, na si Lord lang yung hindi nag-fail. At sabi po, hindi tayo pahintulutan ng Diyos na magtagumpay hanggat ang tiwala natin ay hindi nakalagay sa tamang lugar or sa tamang person, si Lord mismo, di ba? Nasa person ng Panginoon, siya tayo dapat magtiwala. Na ang totoo talagang magbibigay sa atin ng tagumpay, yung pagtitiwala sa Diyos, hindi sa sarili natin. Di ba sabi nga sa kanta natin, si Kristo ay bato. Di ba? Pinapagulong ang problema ko. Di ba? Kasi ba't bato? Si Jesus ang bato, ang nag-iisang tunay na pinagmumulan ng katatagan. Ilagak ang iyong tiwala sa Kanya. Kunwari, itong bato na to, kahit bumagyo, nandyan pa rin yan, di ba? Ilang bagyo na dumaan sa Pilipinas, nandun pa rin yung mga bato. Kasi nga, bato si Lord. Di ba? Na napaka-matindi siyang sandigan. Ano ba yung, yung mga kanta na, ang dami kasing lyrics, di ba? Na mga, ikaw ang matibay na sandigan, Rock of Ages, di ba? Yung mga, your shelter in the times of trouble. Di ba? Parang makikita mo doon kung gaano ka-firm yung bato. Pag sinuntok mo nga itong bato, sino kawawa? Ikaw, di ba? Kasi matatag talaga yung bato at ganun si Jesus. Mapagkakatiwalaan siya.
Kaya di ba kahit nga yung mga nalulunod na sa mga dagat, pag kumapit na sa bato, maliligtas sila doon, di ba? Kasi ayun nga, ililigtas ka sa mga hampas ng mga waves at sa bagyo. Kaya yun, na hindi po tayo magtitiwala sa sarili, kundi sa Panginoon. Sunod naman po, alisin ang syndrome ng pagkabigo. Ang ibig sabihin ng syndrome ng pagkabigo, yung bago ka palang magsimula, natatakot ka na gawin kasi baka magkamali ka. Yan, tawag doon syndrome ng failure syndrome, yung ayoko itry, baka kasi magkamali, ganun. Yan, ang verse po, Colossians 2:15, doon din sa krus, nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at pinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Ibig sabihin, panalo na po si Lord. Kaya yung mga tao nga daw po na nakaranas ng pang-aabuso, rejection, or iniwan, sila yung kadalasang kulang ang tiwala sa sarili. At ang mga ganitong tao po ay puno ng kahihiyan at pagkakasala at may napakasamang pananaw sa sarili. Ang dami nilang negative sa sarili nilang iniisip kasi ganun nga yung mga nangyari sa buhay nila. At alam nyo, mas lalong kinukuha ng diablo yung pagkakataon. Kasi dahil ganun yung tingin mo sa sarili mo, mas lalo siyang nagkakaroon ng pagkakataong umatake. Pero sabi po dito, alam ng diablo na ang isang tao, paki-next. Ayan, busy yung natin din. Ayan. Alam ng diablo na ang isang taong walang tiwala sa sarili ay kailanman hindi kikilos para sa anumang mabuting bagay para sa kaharian ng Diyos. Paki-next pa. Yan. Yan na, kapag ang isang tao kasi na, hindi negative yung tingin niya sa sarili niya, hindi siya magpapagamit kay Lord sa mga ministry, ayaw ko, bakit ako, ganito ako. Ayaw niyang magpagamit sa Panginoon. Kaya, mas lalong kinukuha ng diablo yung pagkakataon na sirain yung tao na yun. Kasi nga, ganun tingin niya sa sarili niya. Ayaw niyang tuparin mo ang plano ng Diyos para sa buhay mo. Kung mapapaniwala ka niyang hindi mo kaya, hindi ka man lang susubok na gawin yung bagay na yun. Hindi ko naman kaya yan, mahina ako, ganito ako. Kaya nangyayari, hindi mo magawa yung dapat pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Sabi po, ang kakayahan niya na maisakatuparan ng kanyang kalooban sa buhay mo ay nakasalalay sa pananampalataya. Sa faith, may gusto si Lord gawin sa buhay natin. Pero, kailangan magkaroon ka ng faith na sa Panginoon at sa salita ng Diyos na magagawa mo talaga yun. Kasi ang tagumpay ng Diyos na binili niya sa krus, itong ginawa ni Jesus sa krus, buo yan tsaka kompleto. Diba? Kaya naman ganun din. Kaya kanyang pagtagumpayin ng buo. Sunod po, kasinungalingan tungkol sa tiwala sa sarili. Ay, ano na nakalagay dun? Ayan, kasinungalingan tungkol sa tiwala sa sarili. Sa Kawikaan 3:5-6, sabi dyan, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Yan. Kaya diba sinasabi kasi sa mga seminar, believe in yourself. You can do it. Self-confidence. Puro self-confidence. Lahat ng mga seminar, sa secular man o simbahan na sinasabi, dapat maging confident tayo. Ganon. Pero, ang mali talaga, karaniwang tinatawag yung tiwala sa sarili na self-confidence. Pero, ang talaga, sabi dito, tinuro sa atin na ang lahat ng tao ay may pangunahing pangangailangan na maniwala sa sarili. Pero hindi yun totoo. Kasi sa totoo lang, hindi natin kailangan maniwala sa sarili. Kailangan nating maniwala kay Jesus na nasa atin. Di ba kasi tayo, nag-fail nga tayo eh. Ang hirap maniwala sa sarili natin. Pero kapag kay Lord tayo nagtiwala, sure yun, di ba? Hindi tayo dapat magtiwala sa sarili kung wala si Lord. Kasi, ayun nga, di ba, parang yabang lang yun. Pero, huwag mag-alala tungkol sa sarili, sa kahinaan o lakas, kundi ilayo natin yung tingin natin sa sarili at yung mata natin, ibalik natin yung nakatuon to sa Panginoon. Kung mahina ka, papalakasin ka niya. Kung malakas ka naman, si Lord nagbigay nun sa'yo. Kaya naman sa anumang paraan, anumang sitwasyon, dapat yung tingin natin na kay Lord, hindi sa sarili natin. Kaya hindi po natin kailangan ng self-confidence, kailangan natin ng tiwala sa Diyos, confidence sa Panginoon. Sunod naman po, magtiwala lamang sa Diyos. Sa Jeremiah 17:5, sabi dyan, sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang mga taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Grabe yung verse, no? Na pag nagtiwala ka sa tao kaysa kay Lord,
Di ba ayaw ng Panginoon yun? Kaya sabi nga, para magtagumpay tayo sa anumang bagay, dapat yung tiwala natin buo sa Diyos. Higit sa lahat. Kaya sabi dito, kailangan na nating palakihin yung tiwala natin sa pagmamahal, kabutihan at awa ng Diyos. Kailangan nating maniwala na gusto niya tayong magtagumpay, hindi niya tayo nilikha para mabigo lang o matalo. Kaya maniwala tayo na sa buhay natin na to, gusto ni Lord manalo ka sa mga sitwasyon. At di ba may mga time nagkakamali tayo, nakakagawa tayo ng mga pagkakamali, pero tandaan mo na hindi pa yun yung katapusan. Ito, mahalagang maunawaan na ang isang pagkakamali ay hindi katapusan ng lahat kung pananatilihin natin ang ating tiwala sa Panginoon. Kaya naman, pag dumadaan tayo sa mga pagpapalago sa atin ni Lord, may mga time na parang nawawalan tayo ng faith. Pero kapag nawawalan ka ng faith, bumalik ka lang na magtiwala ka ulit sa Panginoon. Nilagay mo yung tiwala mo sa Diyos lamang dahil at siya ang magpapaintulad sa iyo ng tunay na maging matagumpay sa pagiging ikaw. Sunod naman, magiging matatag sa pagtitiwala. Sa Romans 1:17, sa pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. The just shall live by faith. Yan, kaya sabi po dito, ang tiwala ay pananampalataya sa Diyos. Diba? Yung trust na yon, faith din yun. Faith sa Panginoon. Kailangan nating matutong maging palaging tiwala. Hindi pa minsan-minsan lang. Yan. Kailangan mong lumago sa tiwala hanggang sa punto na ang opinyon ng mga tao at ang kanilang pagtanggap o pagtanggi sa iyo ay hindi nakakaapekto sa ating tiwala. Ang ating tiwala ay dapat kay Diyos, kay Lord, sa Diyos, hindi sa tao. Ayan. Kaya ayun nga na, di ba na makikita natin dito na dapat yung pagtitiwala natin kay Lord, ngayon nagtitiwala ka ba? Hindi. O bukas, ganun. Sa susunod, o ulit. Kailangan lagi, i-maintain natin na lagi tayong nananampalataya sa Panginoon. Tsaka, di ba, pag sa Bible talaga, napakahalaga ng faith sa Panginoon. Kailangan lagi tayong nananampalataya. Kasi, ayun nga na malalaman mong matatag na yung pananampalataya mo kay Lord, yung hindi ka na naapektuhan ng mga bulong ng tao. Mamatay na yan. Hindi, in Jesus' name, gagaling to. Ganyan. Yung parang, may mga taon sabi sa'yo, sumuko ka na, wala na yan. Hindi, meron pa yan. Sabi ng Bible, ganito. Hindi na yan talaga mababayaran. Ganyan. Malulubog na kayo sa... Hindi, in Jesus' name. May paraan si Lord dito. Yung parang pag ganun yung faith mo na matatag na hindi ka naaapekto ng mga negative na sinasabi ng mga tao. O ano man opinion nila sa'yo, ganito ka na talaga, ganyan ka na talaga. Pero kapag alam mo yung salita ng Diyos, mananampalataya ka, magtitiwala ka pa rin dun sa sinabi niya. Kaya, yun nga po, di ba yung sinasabi sa Romans 1:17 kanina na, from faith to faith. Yung tiwala mo ngayon, palaguin mo pa, magtiwala ka na magtiwala sa Panginoon, from faith to faith. At kung nung nakaraan, nagtiwala ka na nga kay Lord, magpapa-hospital ka na naman, wag na. Kung mananampalataya ka na, di ba? Dati nga pinagaling ka, edi ngayon, maniwala kang pagagalingin ka, may pinipili ba ang Diyos na sakit? Di ba lahat kayang pagalingin pa rin ni Lord? Yan, kaya kung naniwala ka na nabayaran yung dating mga bills nyo, naniwala ka na ngayon din, kaya ni Lord bayaran yan. Pataas ng pataas, kayang bayaran ni Lord, di ba? From faith to faith. Yan, at kasi mapaisip po natin na tuwing may time na nawawala yung tiwala natin kay Lord, nagkakaroon ng pagkakataon yung demonyo, naguluhin isip natin, kunin yung pananampalataya natin. Pero hindi, kailangan po natin ilaban yan na laging magtiwala palagi sa Panginoon. Sabi po, maniwala kang naririnig mo ang Diyos at pinangungunahan ka ng banal na Espiritu. Maging matapang sa Panginoon, isipin ang sarili bilang isang tagumpay na, di ba, sa Kanya. Huwag tumingin sa mga kawalan mo ng tiwala, tumingin sa Diyos at magtiwala. Siya ang iyong lakas at kaligtasan. Di ba? Amen. Sunod po, higit pa sa mga mapagtagumpay. We are more than conquerors. Sabi sa Romans 8:37. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Yan. Kaya kailangan po natin magkaroon ng damdamin ng matagumpay. Paano yung feeling ng winner? Di ba? Ano yung feeling ng winner? Ganun yung ibig sabihin ng more than conquerors. Dapat, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, dala mo yung feeling ng isang winner. Di ba? Alam mong matagumpay ka na. Yun po yung pinapakita sa atin ni Apostol Pablo
sa pamamagitan ni Jesus na may confidence tayo. Sabi po, minsan, ang tiwala natin ay natitinag kapag dumarating na ang mga pagsubok. Lalo na kung ang mga ito ay mahalaga sa atin. Yung parang natetesting na dati ang lakas-lakas mo magsabi ng verse. Pero nung nandun ka na sa problema, doon ka na natetesting kung maniniwala pa ba ako na totoo talaga yun. Yan, kaya ngunit alam natin sa loob natin na matagumpay na tayo sa takot sa problema, hamon o mahihirap na panahon dahil alam nating lilipas din ito. Diba? Tsaka alam natin na pagtatagumpayin tayo ni Lord. Sabi nga po dyan, tayo ay higit pa sa matagumpay. Di ba yung kagaya ng, yung higit sa matagumpay kasi si Lord yung lumaban, si Jesus yung napako sa krus. Pero sa'yo lahat ng reward, di ba? Hindi kay Jesus yung reward sa atin. Kaya more than conquerors, higit pa tayo sa panalo. Kasi sa atin napunta yung reward, di ba yung sinasabi nga lagi na si Jinky Pacquiao, hindi naman siya yung nabugbog, pero siya yung maraming bag. Di ba? Kasi siya yung more than conqueror na napunta sa kanya lahat ng pera. Di ba? Kasi gano'n na si Pacquiao yung naghihirap, lumaban. Pero siya yung mas social, di ba? Kasi at gano'n yung more than conquerors. Tayo rin, si Jesus naghihirap na siya sa krus. Nang sa gano'n tayo, magtagumpay tayo sa lahat ng bagay. At sabi, tuwing may pagsubok na dumarating sa'yo, laging tandaan, lilipas din ito. Magtiwala na sa panahon ng pagsubok, lagi kang may matututunan na makakatulong sa'yo sa hinaharap. Amen. At kung walang tiwala, sabi dito, kung walang tiwala, napipigilan tayo sa bawat hakbang. Yan, napipigilan yung mga gagawin mo dahil sa walang faith. Ang diablo ay nagtatapo ng bomba at nasisira ang mga pinapangarap natin. Kaya kailangan natin gumawa ng hakbang ng pananampalataya, step of faith, at magpasya na maging tiwala kay Kristo sa lahat ng bagay. Yan, kaya, ayun nga po, di ba, na sa dulo, masasabi mo ang saya kasi nagtiwala po tayo sa Panginoon. Yan, at sunod naman po, pagdududa sa sarili. Yan, yung sa 1 Samuel 30 verse 6, sabi dyan, sobrang nag-alala si David, pero pinalakas siya ng Panginoon na kanyang Diyos. Ito ata yung sa Siklag, di ba? Yung kagaya ng Wednesday. Yan, ang pagdududa sa sarili. Sabi po dito, kung hindi natin paniniwalaan yung sarili natin, tingin nyo, sino pa maniniwala? Di ba? Kaya dapat maniwala ka sa sarili mo. Na kung walang naniniwalang maganda ka, maniwala ka. Kahit ikaw na lang, di ba? Kasi kailangan meron pa din. Pero pinapaniwalaan tayo ng Diyos. Kaya, di ba, mabuti yun kung buti na lang si Lord naniniwala sa atin. Pero hindi natin pwedeng antayin lagi na mayroong magsabi sa atin na parang hikayatin tayo, i-cheer tayo lagi. Kasi hindi all the time. May mga ganon, di ba? Sabi po dito, ito yung kay David. Di ba dumating sa time na naggera sila David, tapos nakuha yung mga nila, yung natalo sila doon, dahil wala sila, di ba? Na sila ng kalaban, na attack. Tapos sinisisi si David ng lahat. Nakasalanan mo to, ganyan. Pero sa dulo, di ba, sabi nga po, na si David, in-encourage niya yung sarili niya sa Panginoon. Sa huli, ang sitwasyon naman ay nagbago nung in-encourage na ni David sarili niya kay Lord. Na-conquer nila ulit, di ba, yung nawala sa kanila. Tapos may isa pang pagkakataon na parang pinagdududa rin si David ng mga tao. Yung lalaban siya kay Goliath, sabi sa kanya, ba't ka lalaban dyan? Ang liit-liit mo, kulang ka sa ganito, kulang ka sa ganyan, bata ka pa. Ganyan. Pero, parang yan sinasabi na ang daming niyang wala, di ba? Pero, pa rin po ginawa ni David? Nagtiwala siya sa Panginoon. Sabi po dito, paki-next. Yan. Ngunit kilala ni David ang kanyang Diyos at may tiwala siya sa kanya. Naniwala si David na magiging malakas ang Diyos sa kanyang kahinaan at ibibigay sa kanya ang tagumpay. Di ba? Kaya naniwala siya na kaya ni Lord yun. Katulad po ni David, kailangan nating matutong kilalanin ang Diyos natin. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga paraan, kanyang salita. At sa huli ay kailangan nating magpasya kung tayo ba ay maniniwala o hindi. Pero di ba sa mga sitwasyon na yon, napakahalaga po na kagaya ni David, nagtiwala siya, kaya ni Lord to, tutulungan niya ako. Kaya kapag nagdududa po tayo sa sarili natin, patuloy pa rin po tayo magtiwala sa Diyos. Di ba? Kasi ibibigay po niya sa atin yung tagumpay. Sunod naman, maging iba. Yan, ito po yung verse, Romans 12:6-8. Iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos. Yan, pati nga po yung mga gifts, di ba? Paki-next. Next, yan yung mga, hindi pala, ito wala yung 15:41, yung kanina yung mga gifts. Ito naman, iba-iba nga daw yung araw, iba yung buwan, iba yung star. Lahat sila maningning, pero iba't iba pa rin yung ningning nila.
Magkakaiba. Kaya sabi po dito, maging iba-iba po tayong lahat. Tulad ng buwan between lahat ng nilikha ni Lord. Iba-iba. Tsaka tayo, iba-iba rin po yung talents natin. Na, ay sabi nga, kapag pinipilit nating maging katulad ng iba, nawawala tayo sa sarili natin. At nalulungkot ang banal na spirito. Isipin nyo kung lahat tayo kulot, edi pag kinalabit mo yung isa, kala mo si Rachel lagi. Di ba? Kaya buti, hindi tayo kulot lahat. Kung lahat naman, maitim, di ba? Ang hirap na i-identify, lahat na lang. Pare-pareho tayong kulay. Di ba? Kung lahat tayo, ganito yung itsura. Ang hirap naman kung magkakamukha tayo, di ba? Kasi parang hindi mo na ma-identify. Pero ang galing po ni Lord, kasi lahat tayo, iba-iba. Fingerprints, talent, kakayanan, personalidad. Pero ang layunin po ng Diyos dito, alamin natin kung ano yung dapat nating maging at magtagumpay sa pagiging yun. Kung ano talaga yung plano ni Lord sa atin. Kaya, sabi po, next, dapat maging malaya tayong mahalin at tanggapin yung sarili natin na hindi tayo nape-pressure na ikumpara o makipagkumpara sa iba at makipagkompetisyon. Ang mga taong panatag at alam na mahal sila ng Diyos, na may plano si Lord para sa kanila, hindi natatakot sa kakayanan ng iba, kundi natutuwa sila na nagagawa nila yung iba at natutuwa rin sila na nagagawa nila yung iba. Diba? Kaya yon secured po. Sunod naman, huwag iwala ang sarili. Ayan na yung last. Sa Matthew 10:39, ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag mo sana iwala yung sarili mo. Yan. Kasi, paano tayo magtatagumpay sa pagiging sarili natin kung hindi natin kilala ang sarili natin? Sabi po, minsan, ang buhay ay parang labrinto, yung labyrinth, at madaling maligaw, yung parang puzzle din. Para bang lahat ay may iba't ibang ina-expect o inaasahan sa atin. Yung parang ina-expect nila, ganito ka, ganyan ka. Parang may pressure na ma-please yung mga tao. May pressure na dumarating sa bawat direction para mapasaya ang iba at matugunan ang kailangan nila. Kaya sinisikap natin maging kung ano ang gusto nila na maging tayo. Sa proseso, maaaring mawala ang sarili natin. Kaka-please natin sa iba, gusto nyo masayahin, gusto nyo long hair, gusto nyo ganito. Parang lahat na lang ang gusto ng tao gagawin mo. Hanggang sa nawala na yung totoong ikaw. Kaka-please sa mga tao. Pero sabi po, kaya baka hindi natin malaman yung intention ng Diyos sa buhay natin kasi kaka-please natin sa ibang tao. Kaya sabi dito, kung sinusubukan mong maging ang hindi naman ikaw at nalilito ka na, kailangan mong huminto at tanungin ang sarili mo, para kanino ba ako nabubuhay? Ba't ko ba ginagawa yung mga bagay na to? Naging tao ba ako na palaging nagpapasaya sa iba? Ako ba ay nasa kalooban ng Diyos para sa buhay ko? Kaya tanungin po natin yan. Kaya kailangan mong tumayo at maging determinado na alamin ang pagkakakilanlan mo, identity mo, direksyon at tawag, yung calling mo, kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Yan. At sabi nga, nahanap mo nga lang daw po yung sarili mo sa pamamagitan ng paghahanap sa kalooban ng Diyos tsaka paggawa nito. Kapag nalilito ka na kung asan ka, balik ka po sa Bible. Balik ka sa salita ng Diyos kasi doon mo matatagpuan yung katotohanan, yung daan. Diba? Kaya kung gusto mo maging ikaw talaga yung taong nilikha ni Lord, kailangan balik po tayo sa salita ng Diyos. At kung ibibigay mo ang puso mo at sa paggawa ng kalooban ng Diyos, matutuklasan mo ang tunay na ikaw. Malaya tayong paunlarin ang potensyal natin dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para sa atin. Kaya po yan, ito paki-next lang. Yan. To be continued po, tatlo lang yan. Ito po yung pang 4, 5, 6, sabihin ko lang. 4, yung paunlarin ng iyong potensyal. Maganda rin po kasi. Tapos 5, nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. At ika-6, pagmamahal sa iba. At paki-next po. Yan ito lang yung mga pag-aralan po natin ngayon, yung pagtanggap sa sarili. Kaya napakahalaga, natanggapin natin yung sarili natin. Tsaka yung paggamot sa sugatang damdamin, gusto po tayo ni Lord i-heal, pero tandaan nyo yung kagaya sa sintas. Ang gulo-gulo man nun, pero may process si Lord para ayusin lahat. At kailangan po hindi confident sa sarili, kundi tiwala sa Diyos. Di ba? Kasi dyan po yung makakatulong sa atin na maging tayo talaga. Kung ano yung gusto ni Lord na maging tayo.